Init-init na balita. Mga loyalista nga, makinig kayo ha. Tanga-tanga pa naman kayo. Oh, makinig daw po tayo kasi tanga-tanga daw po tayo. Kawawa naman kami nito. Okay. Makinig daw tayo kasi tanga daw po tayo. Bakit? Baka sabihin nyo, galing na naman sa akin to. Magre-react lang tayo dito, tingnan nyo sa taas. Tinawag mo kaming tanga, tapos sasabihin mo hindi galing sa'yo, naghugas kamay ka na agad. Okay? Paano kami naging tanga? Kung sa unang pasok mo pa lang, maghugas kamay ka na. Sasabihin mo hindi galing sa'yo, paano kami naging tanga? Eh, hindi ko maintindihan. Why, bakit nga no? Ha? Why, bakit nga no ganyan ka? Hugas kamay agad, dito pa lang, wala na. Ikaw na yung tanga. Ha? Kasi kami, pag nag-reaction kami dito, ay, tangina, hindi kami naghuhugas kamay. Oh, pero bakit ginagawa mo? O, tuloy natin. Oh, lahat ng alis ng pinuno nyo, lugi ang negosyo ng Pinas. Oh, lahat ng alis ng pinuno nyo nalulugi. Bakit yung negosyo ni Boss Mike Cervera kumikita naman? Pakinggan natin. Lahat ng alis ng pinuno nyo, lugi ang negosyo ng Pinas. Hindi naman. Negosyo ni Boss Mike Cervera, yung salon, kumikita naman. Sino pa yung may negosyo sa Pilipinas, Press 1? Yung may negosyo noon hanggang ngayon. Pag-upo ni PBBM hanggang ngayon. Press 1, sino may negosyo? Tuloy pa yung negosyo nyo, di ba? Kung nagsara na kayo, ibig sabihin, nalugi kayo. Pero kung simula sa pag-upo ni PBBM, hanggang ngayon may negosyo pa rin kayo, ibig sabihin, hindi kayo nalugi. Kumita kayo. Di ba? Oh. SM. Nagsara ba yung SM? Hindi naman. Nalugi ba? Hindi naman. Oh. Mang Inasal, lahat po ng negosyo na nakikita nyo dyan sa tabi-tabi, nagsara ba sila? Simula lang si PBBM yung naging presidente, nagsara ba? Hindi naman. Tuloy-tuloy pa rin. Diba? Oh, so paano? Paano mo nasabi na lugi? Sige, tuloy natin. Pagbigyan natin yung tanga. Siya yung bobo eh. Oh, Nisha Leonora. Nisha Leonor. Shoutout po Ako boss, may tulyan ako sa kanto. Ano po yung tulyan? Tignan nyo dyan, may isang ekonomista. Search nyo na lang kung ito totoo o hindi. Basta Utang ina, tayo pa yung magsisearch. Ikaw na ngayon nagbalita eh. Patunayan mo kung totoo o hindi. Bakit kami pa? Sasabihin mo kami tanga. Tapos sasabihin mo, isearch nyo na lang kung totoo o hindi. Nagsasalita ka na nga dyan, bakit hindi mo papatunayan kung totoo o hindi? Bakit kami pa yung mag-i-effort na mag-search dyan sa putang ina mong kinukontent dyan? Ay, ano ba yan? Bago mo kasi ilabas, bago mo pag-usapan sa iyong Facebook, kumpirmahin mo muna kung totoo yan o hindi. Bubo ka, padyakan kita sa mukha eh. Ginigigil mo talaga ako sa totoo lang. Ha? Ang bubo talaga, tapos tayo pa yung tatawagin, tanga, kinang ina mo ka. magko-comment lang tayo dito. Magko-comment lang tayo dito. Re-react lang natin to. Re-react lang po natin to 4 years ni BBM, naka-40 ang trip abroad na siya. Sa 4 years lang yan ha. Magkano ginastos? 1.5 billion pesos. 1.5 billion. Ang masakit, sa gastos na yon, 4 years ni PBBM. 4 years ni PBBM. Ilang Ilang 40 na biyahe. Okay? 40 trips sa ibang bansa, pabalik-balik. Sa 4 years yan ha. Pero, ang Pilipinas na kinabang po, hindi naman po naglakwat sa si PBBM. Diba? Pero ito pakita ko sa inyo. Alam nyo ba? Si PBBM, sabi dito 4 years. 40 na palabas-labas pa lang ng bansa. 40. Pero, eto pakita ko sa inyo. Asan na ba yun? Eto pakita ko sa inyo Sa loob ng 4 years na yan, sa loob po ng 4 years na yan,
ikumpara mo po yung biyahe. Uulitin ko, 4 years, 40 na biyahe. Sabi niya, si PBBM sa ibang bansa. Pero, ikumpara niyo po ito sa July lang. July lang! Sarah made 19 trips since July. July lang naka 19 trips ka na. Nakaubos ka na ng 7.4 million pesos. Partida, July pa lang yung pinag-uusapan dito. July 2026. July pa lang. O, ikumpara nyo po sa 4 years ni PBBM. 40 trips. Oh, eto. July lang. Wala na. Wala na. Finish na. Ang matindi pa po dito, si Sara Duterte, pabalik-balik sa ibang bansa, tas pahig-hig lang. Siya yung nakikinabang, gastos-gastos ng pera ng taong bayan. Wala naman pong kinakausap ng mga matataas na leader sa bansa para makinabang yung Pilipinas. Diba? Yun po yung ginagawa ni Sara. Gasta-gasta lang ng pera. Pero si PBBM po, pag nag-travel po yan abroad, nakikipag-usap po yan sa mga matataas na opisyal ng ibang bansa. Mga negosyante, malalaking tao. Diba? Para manghikayat na mamuhunan sa bansa. Diba? Kasi si PBBM po, gusto niya na magkaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas. At umunlad yung economy natin. Pero si Sara, nandun lang sa ibang bansa, pagdating doon, gagastos ng pera ng taong bayan, maninira sa gobyerno. Yan yung ginagawa ni Inday. Diba? Kaya, partida, July pa lang to. Partida, Vice President pa lang yan. Paano, pagpalagay natin maging presidente yan? Kahit malabo. Ay di, wala na. Lakwat siya na, baka minu-minuto, ikutin ni Sara yung buong mundo. Baka pati Dark Continent puntahan niya. Nakakahiya ka, Sara. Yung sinasabi, buti nga yan 40 trips pa lang si PBBM sa loob ng 4 years. Si Sara sa loob ng July 19. Laki ng pagkakaiba. Diba? Ang laki. So, tuloy natin mga pre. Hindi man lang nakabawi o hindi man lang nakikumita. Lahat ng pinupuntahan niya, sumatotal, lugi pa rin tayo, negative pa rin ang resback o a response doon. Ang pagpunta mo kasi ng ibang bansa, no? Pwede kang makakuha ng mga mag-e-invest or mamumuhunan sa ating bansa, pwede rin hindi. Depende po yan sa agreement. May agreement kasing tinatawag, di ba? So ngayon, si PBBM, kita nyo naman, di ba? May mga agreement siyang nakukuha, nadadala sa bansa. Binabalita po yan. Kung nanonood kayo ng mga balita sa social media, wag lang po sa SMNI, sa mainstream media, at sa mga BBM vloggers, kami po minsan, pinopromote namin yung mga achievements ni PBBM. Kung ano yung magandang nagawa niya sa Pilipinas, kung ano yung nadala niyang magandang balita sa Pilipinas. Binabalita po natin yan. Pero kung DDS kayo manunood, ay wala po kayo makikita maganda doon. Puro fake news. Sa mga hinikayat ng magnegosyo, o mamumuhunan dito. Mantakin nyo. Kasi kung iisa-isahin pa po natin dito, i-prepare ko lahat yung mga achievements ni PBBM na galing sa ibang bansa, baka abutin po tayo bukas. Nyo yan, tapos pinagmamalaki nyo, bawat alis may pera, bawat alis trabaho. Nako po. Lalo pala tayo nilulubog niyan, mainit-init na balita, search nyo na lang. Mainit-init na balita. Tangina talaga, utusan pa tayo. Tadyakan kita sa mukha Ekonomista ang nagsabi, lugi ang alis. Sa 40 ang alis, sa 4 na taon, lugi ni... Sa tingin mo, dito sa pag-alis-alis ni Sara, hindi kami nalugi dito. Wala kaming napala dyan
May ambag ako sa tax sa 7.4 million na yan at kayo nanonood dito may ambag kayo diyan. Sa tingin nyo ba yung pera natin may napalaba? Ang ina pinampamasahe lang ni Sarah, pinanglamo ni Sarah, hotel-hotel ni Sarah doon. May mga kasama pang mga bodyguards yan. Eh paldo. Diba? Negosyo bum... Eh wala kaming napala dyan kay Sarah. Eh para sa amin walang kwenta yan. Bye. Lolo. Aray ko. Alo. Tanda-tanda mo na. Para kang nagiging tanga-tanga ka pa dyan. So ito po isunod po natin to, no? Ito, may kamag-anak niya to. Kamag-anak niya po ito, itong hayop na to. Itong kamag-anak ni nung taong 'yun. Magkakapamilya to sila. Mga pangit. Ire-report nila ako, ipapahuli nila ako. At Sino ka ba para ipahuli? Ang baho-baho mo. Sino ka ba para ipahuli? Sikat ka ba? Kilala ka ba? Putang ina, wala kang bilang. Napadaan ka nga lang sa sa YouTube na to eh. Feeling mo sikat ka ng hayop ka. Wala ka namang bilang. ipapakulong. Saan daw ako pwedeng i-report dito sa BBM Solid supporters ni sinare yung video ko? Kasi daw, binabatikos ko si Bongbong Marcos. Binabastos ko raw si Bongbong Marcos. Minumura ko raw si Bongbong Marcos. Putang ina niyo, sa tingin ninyo, kung hindi nagnakaw si Bongbong Marcos, mumurahin ko yan? Hindi kasi, kailangan mo kasi patunayan anong ninakaw, paano ninakaw, magkano ninakaw, resibo. Kasi, kung mag-inuman lang siguro tayong dalawa, yan yung tanong ko sa'yo. Pag hindi mo nasagot, hambalusin kita ng bote. Shoutout po kay Nisha Leonor. Salamat po sa pakulay, Hambalusin talaga kita ng bote. Tingnan mo, yung may kainuman akong kagawa dito. May kainuman akong kagawa dito sa amin. Ano nangyari? Sara daw talaga siya kasi dati siyang army. Retired na siya ngayon. Kumbaga, nag-aantay na lang ng pensyon. Tama pensyon ba? Parang monthly niya, monthly. Proud daw talaga siya kay Digong kasi talagang idol na idol daw niya. Tapos sasabihan pa si PBBM na bangag sa harapan ko. Sabi ko, eto yung mga ebidensya. Na pag nanakaw ni Sara Duterte, sabi na ng kuha yan. Ay, hindi daw talaga. Ayaw yung tingin ng ebidensya ko. Sabi ko, yan si Sara kasi lutang yan, bobo eh. 'Di ba? O tingnan mo, hindi marunong mag-English. Nagiinuman kami nun. Ayaw niyang talaga, paawat. Sabi ko, bobo yan si Sara. Tingnan mo, itong si Sara, di marunong mag-English. Itok-itok daw, anong masasabi mo? Yan si Sara, ano yan? Kapitbahay ko yan sa Davao. Tingnan mo yung Davao, baha. 51 billion, nasa na kaya yun? Tapos may video pa ako sa Davao, nung nagpunta akong Davao. May mga spaghetti wars. Ang pangit talaga ng Davao ngayon. Promise. Hindi niya maano talaga. Ang ginawa niya na lang, tumayo. Umalis. Diba? Umalis siya. Tang ina, makikipagdebate ka sa akin, wala kang utak, purang Duterte. Pag sinasabihan kang bobo si Sara, nasasaktan ka pala. Diba? Ang sarap kainuman po ng mga DDS, sa totoo lang. Kasi sa kalagitnaan ng inuman, pag nauna po silang magsalita, ang ina, debatihin ko pa kayo eh. Pwede rin naman debate kahit anong mangyari, tangina, umayos kayo. Kaya pag ito, tangina, nakaharap ko to, isang pagkakamali, isang suntok sa muka. Diba? Pag nagkamali ka, isang suntok sa muka, ganun lang. Ayun na. Wag kang magsasabing magnanakaw yung isang tao kung wala ka namang pruweba. Ikaw ngayon, yung mga nanonood sa akin, akusahan kitang magnanakaw ka. Ipapayag ka ba? Wala akong ebidensyang pinakita? Diba? Hindi pwede yun. Tangin na. Tuloy po natin. Sa tingin ninyo, kung hindi trinaydor ni Bongbong Marcos ang mga Duterte, mumurahin, aatakin. Pagpalagay natin, hindi. Sino po ba yung unang nagplano na patayin si Pangulo? Di ba si Digong? May video tayo niyan. Di ba? So ano yun? Papatakbuhin si PBBM bilang presidente ng Pilipinas? Alam, pagkarap kita, lugi ka talaga eh.
Tapos, pag naging presidente na si PBBM, ipapapatay nila. Para magpresidente si Digong. Pero nabago yon. Sabi ni Digong, si Sara na lang ang gagawa. Ikaw na lang mag-vice. O, di ba? Kaya, tangina, lahat ng sinasabi mo, may sagot. Meron agad akong sagot yan. Oo. Di kasabwat si Bongbong Marcos sa mga nakawan sa flood control na yan. Nakawan sa flood control, tatanungin kita. Kung ikaw ba sangkot sa pagnanakaw sa flood control, papaimbestigahan mo ba yung sarili mo? Papaimbestigahan mo ba yung mga kakampi mo? Siyempre hindi, kasi pag ang kakampi mo nabuking sa pagnanakaw, damay ka rin. Oh. Kaya nga si Digong sa panahon niya, hindi niya yan pinaimbestigahan. Kasi yung mga kakampi niya magnanakaw, di ba? Kawatan. Ang sabi ni Digong, maghanap ulit kayo ng Marcos kung gusto nyong mawala ang korupsyon sa Pilipinas. And then, boom! Biglang nag-teleport si PBBM. Nandyan na. Nung nag-teleport yung Pangulo, wash out po lahat yung mga magnanakaw. Nakakulong ngayon. Oh. Nadamay ba yung Pangulo? Wala. Wala kayong resibong maipakita na si PBBM ay nagnanakaw. Pero si Saldico, damay. Kakampi ni Digong nun eh. Oh, at alam nyo ba? Oh, nung pag-upo ni PBBM, nakakulong na silang lahat. Wala kayong ebidensya na magtuturo na si PBBM ay sangkot. Nakakampiyan ay kasabot yan ni PBBM, kasabot yan. Wala! Pero, fake news meron. Inaakusahan nyo sila ng walang resibo. Inaakusahan nyo si PBBM ng walang resibo. Diba? At kayo naman, ng mga kumakain ng tae ni Digong at ihi ni Sara Duterte, ayun, nagka-virus yung utak nyo. Iniinom nyo at kinakain eh. Diba? Oh, ang daming tangang vlogger po sa vlogger-vloggeran sa Facebook. Basta lang kung may masabi. Yung Facebook nagagamit na rin sa katarantaduhan at katangahan eh. Diba? Ang daming bobo dyan sa Facebook, sa totoo lang. Oh, yung mga ganyan, vlogger-vloggeran na lang yan eh. Oh, ang walang kwenta. Sa tingin ninyo, wala siyang liability dyan? Sa tingin ninyo, nagawa ni Bongbong Huwag kang magtanong sa akin kung may liability or sa tingin mo, gesyo, ganito, ganyan. Hindi namin kailangan yung tanong mo. Ang gusto namin, resibo, isampal mo sa pagmumuka namin kung meron. Huwag kang magtanong, pukin ang ina mo ka. Bakit mo kailangan magtanong? Ang gawin mo, patunayan mo. Hindi mo kailangan magtanong. Pangit-pangit ang mukha mo. Naku, sarap mo talagang, utusan. Trabaho bilang isang presidente, bilang isang huling pumirma, huling tumingin sa budget na yan sa flood control. Pinagmalaki pa nga. Pinirmahan ng Pangulo ang budget. Nung napirmahan ng Pangulo, na-release yung budget. Sino ba yung nakapaligid kay PBBM noon? Mga buaya na hawak ni Digong. Na akala ng Pangulo, matitino itong mga tao na to. Pumirma lang naman yung Pangulo. Di naman napunta sa kanya yung budget. Pumirma, napunta sa mga buhaya, ninakaw ng mga buhaya. Nagulat si PBBM ngayon. Tangina, ano nangyari? Ay, paimbestigahan ko na to. Ganon yung nangyari, boy. Basic! Apaka-basic! Ay, sus Mariusep. Kanya nga nabasa na daw niya yung 5,500 na flood control. Pinagmalaki niya yan sa zona niya. Tapos ngayon kalaunan, pumalpak pala. Sa tingin ninyo kung nagawa lang ni Bongbong Marcos ang kanyang trabaho bilang isang presidente at sinabi niyang nabasa niya ang flood control, so ibig sabihin nakita niya na may hindi kaaya-ayang budget insertions? Hindi kasi may budget insertions, malaki, ganyan. Para naman talaga yon sa flood control. Ang problema, yung para sa flood control, ninanakaw, hindi na-apply doon sa flood control. Gets mo? Binulsa ba? Nilagay sa tiyan ng mga buhaya na kakampi ni Digong. Wala sa kung gaano kalaki yung budget, wala. Nandun tayo sa binulsa. Kasi kung budget talaga 1 billion, 10 billion, kung in-apply mo lahat dun sa flood control, walang problema, walang issue. Kahit pa sabihin nating insertions yan. Ginamit mo naman eh. Ginastos mo naman para sa flood control. Anong masama dun? Ang masama dun kung kinupitan mo. Ninakaw mo, binulsa mo, yun yung problema. Tanong, bakit pinalusot niya pa rin? Bakit wala siyang binito? Bakit wala siyang hinarang? Sige, pagpalagay natin para sa flood control, 10 billion pesos.
Harangin ito ni PBBM. Lahat ng para sa flood control. Harangin natin lahat yan. Huwag nang pirmahan. Hindi na pirmahan. Na-hold yung pera. Nung na-hold yung pera, walang flood control ngayon. Hayaan natin walang flood control. Di mas maraming tao yung mamamatay. Oo, dahil sa baha na yan. Kasi hinold Kasalanan yan ni PBBM pag ginawa niya yan. Tuturuan mo pa yung Pangulo, putang ina. Ampas lupa ka nga lang yung tinuturuan nyo. Malaking tao na talagang may ambag sa Pilipinas. Ikaw, ano ambag mo? Putang ina, tumira ka lang ng tumira ng puno ng saging. Tingnan mo nga, wala kang pambili ng damit mong hayop ka. Wala kang pambili ng sombrero mong hayop ka. Pangit mo pa. Diba? Dugyot kang hayop ka. Manalamin ka. Tapos ngayon, ikaw na walang narating sa buhay, ang sasabihin mong magnanakaw yung yung may ambag sa bansa? Tarantado. Hindi nag-iisip. Tangina. Sa mga budget insertions na yan. Ray Martinez, shoutout po Dahil kung talagang nagtatrabaho siya, sana naharang niya yung budget na sa flood control na yan. Tangina, ipapaharang ng... Hindi nag-iisip talaga, no? Sana hindi yan nanakaw ang ganong kalaking halaga ng pera ng taong bayan. At eto, Sino ba yung nagnakaw? Si PBBM ba? Hindi Sino? Sino man nakakulong ngayon? Sila yung nagnakaw. kung hindi lang trinaitor ni Bongbong Marcos ang mga Duterte, sa tingin ninyo kaming mga DDE supporters, mumurahin namin si BBM? Sa tingin ninyo magiging kritiko kami ni BBM kung hindi niya trinaitor ang mga Duterte? Putang ina, unang-una, para lang sa kaalaman ninyo, nanalo yan si Bongbong Marcos bilang... Kaya nyo minura si PBBM, kaya nyo binabastos yung Pangulo kasi nakikita ninyo na yung engagement ninyo sa Facebook, patok na patok pag ginagago ninyo or nang babastos kayo sa Pangulo. For content lang naman kayo. Diba? For content lang naman kayo. Yung akala nyo siguro, diba? Makakabuti yun para sa inyo. Hindi. Tandaan ninyo baliktad yung administrasyon ngayon sa administrasyon ni PBBM noon. Noon, ang inuuna yung mga maliliit na tao. Ngayon, ang inuuna malalaki. Pahuli kayo, abangan nyo. Balita ko may mga sasampahan na kaso dyan sa Facebook. Tatanda rin ng kaso, yung mga talagang katulad nyo na bastos na talaga sa Pangulo. No? Abangan nyo. Kasama ka na doon, Mars Rhea. Kasama ka na. Buha ka ng ina mo ka. Ngayon, manghingi ka doon sa sugar daddy mo. Baka may sugar daddy ka ba? Meron? Meron? Wala? Nagtatanong lang ako kung meron. Kung meron, patulong ka na. Sa mga DDS, kay Sara, humingi ka ng tulong. Sabihin mo, hindi, lustay, sasampahan ako ng kaso Kasi pinost ko yung mukha ni Mima Alicia. Tulungan mo ako. Magpapato lang kasi ako Walang problema sa magpapato. Walang problema. Pero ibenta mo na lahat pato mo para may pang lawyer ka. Tuloy natin. Isang Pangulo dahil sa mga Duterte, dahil katandim niya si Inday Sara, dahil si Inday Sara malakas na malakas sa mga tao. At kaya... Okay. Dahil si Inday Sara ay malakas na malakas sa mga tao. Sabi niya po yun Si Inday Sara ay malakas na malakas sa mga tao. Tingnan natin kung malakas ba si Sara sa mga tao. Pakita ko po sa inyo. Ba't ito agad lumalabas? Ito agad lumalabas iba yung hinahanap ko, hindi ikaw. Hindi ikaw yung hinahanap ko. Wait lang. Wait lang ito yung hinahanap ko. Ito. Kasi, ito yung sabi nyo. Pakita ko lang sa inyo Ito yung sabi niya dito. Ayan. Dahil sa mga Duterte, dahil katandim niya si Inday Sara, dahil si Inday Sara malakas na malakas sa mga tao. Okay. Sa sobrang lakas pala ni Sara Duterte,
Siya yung lumapit kay Pangulo. Ano sabi dito? So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Kita mo, sa sobrang lakas ni Sara Duterte, si Sara yung nagmakaawa kay PBBM para kunin siyang vice noon. Sa sobrang lakas ni Sara Duterte at sa sobrang dami niyang taga-suporta, nakapula lahat. At siya lang yung naka-green dito. Hindi ka na nahiya niyan. Sa sobrang lakas mo, ikaw lang naka-green. Panahon ng kampanya po ito. Sa sobrang lakas mo, di ba? Nakapula lahat. Ang lakas mo talaga. Ang lakas talaga. Kayo po, ano po yung opinion nyo dyan? Malakas ba? O malakas yung kayabangan? O balik po tayo dito. Tuloy. At kaya nanalo si Bongbong Marcos dahil inindorsyo siya ni Inday Sara. Kaya nanalo si PBBM. Bakit parang baliktad? Si Sara yung lumapit eh. Si Sara yung lumapit. Nagmakaawa, lumuhod. Lumuhod, nagmakaawa. So sabi ko, anong sabi niya? So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ayun na to. 'Di ba? Siya ang lumapit. Binudol ni Sara yung mga loyalista. Nakapula lahat to. Play natin. Maghanap kayo ng green dyan kung may makita kayo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. M. Suzuki, salamat po sa atin, Joel, sa... Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Yun na. Maliwanag. Wala na, finish na. Sabi ko nga kung ako po yung makakaharap ninyo sa isang usapang ganito, debate, 10 segundo lang, 5 seconds, 3 seconds, may sagot na po agad sa'yo eh. Si ballpoint man. Kasi, mahirapan ka lang naman po sumagot kung sinungaling ka. Diba? Kung maglo-loading ka pa, anong kasinungalingan sasabihin mo sa tao, ayun yung mangyayari sa'yo. Pero tayo po na wala pong tinatago at nakikita naman natin kung ano yung totoo, mabilis po tayong sumagot. Tapos ngayon, anong ginawa? Ayan, nasa mga nandito. Hindi pa yata kayo nag-like eh. Tampo na tayo nito eh. Hindi pa yata kayo, hindi pa nag-like yung mga yan eh. Yung mga nanonood sa atin like na kayo! Niya kay Tatay Digong, pinakulong niya sa ICC. Pero Si PBBM daw yung nagpakulong sa ICC samantalang hindi pa po presidente si PBBM, may kaso na yan si Digong or iniimbestigahan na yan si Digong ng ICC ng dahil po kay Sentry. Diba? Si PBBM, kabago-bago pa lang yan na magpresidente, sasabihin yung siya nagpakulong. Another kabubuhan. itong si Digong, anong ginawa sa tatay ni Bongbong Marcos? Pinalibing niya sa libingan. Supreme Court ang nagpalibing, hindi po si Digong. Desisyon po yun ng Supreme Court na ipalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Hindi po si Digong. Si Digong wala magagawa yan. Wala magagawa. Siyempre, presidente siya. Sa panahon niya, nakikiano na lang din si Digong. Anong tawag doon? Nakikidikit sa magandang nangyari. Para maklaim niya na siya nagpalibing. Pero hindi po. Desisyon ng Supreme Court. Hindi desisyon ni Digong. Sino ba si Digong para sundin? Kahit pa desisyon ni Digong na ipalibing, kung hindi man desisyon ng Supreme Court, hindi mo maililibing yan. Bobo. Ay, nako. Ng mga bayani. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos kay Tatay Digong? Kung talagang Pinalibing sa hig. Kaya na, presidente. Imbis na magtanaw siya ng utang na loob sa mga Duterte, putang ina. Hindi pwedeng tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Hindi si PBBM nagpresidente para sa puki ng inang pamilya na yan. Di ba? Hindi, si PBBM nagpresidente para pagsilbihan ang taong bayan at ang Pilipinas. Hindi para pagsilbihan ang putang inang pamilya na yan. Di ba? Anong unahin ni PBBM? Isang pamilya?
Papabayaan yung Pilipinas, mga Pilipino, hindi ganun yung Pangulo. Malapit na kitang uupakan talaga kita. Naku, nasa tabi lang kita. Uupakan talaga kita. Huwag mong igaya. Si Bato, pinagsisilbihan yung ano eh. Bato, sino pa? Marcoleta, isang pamilya yung pinagsisilbihan. Bahala sila sa buhay nila. At least yung Pangulo proud, ang buong true Philippines. Ha? Ng mga Pilipino. Proud sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, inuuna yung bansa. Pilipinas, mga Pilipino. Rinaydor niya. Hindi lang pagtataksil ang tawag kay Bongbong Marcos. No? Putangina, sagad na talaga ang kasamaan ni Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Duterte. Tapos kayo, magagalit kayo kung murahin namin si Bongbong. Murahin mo lang na murahin yung Pangulo. Galingan mo yung mura mo. Alam mo, walang pumipigil sa'yo magmura. Kahit patagtarin mo ng mura, araw-araw mag-upload ka, oras-oras mag-upload ka, tagtarin mo na. Pero, sabi ko sa'yo, ingat ka lang. Kasi may oras talaga para sa bawat isa. Diba? Inuuna lang ng Pangulo yung matataas. Yung mga maliliit. Antayin nyo. Antayin nyo. May legal na proseso dyan eh. Hindi nyo lang alam. Pero, magugulat kayo. Pagising nyo isang umaga. Ano to, love letter? May love letter ako Tangina, minura-mura ko nga pala si Pangulo. Tangina, pinagbantaan ko nga pala si Pangulo. Tangina, inakusahan ko nga pala si Pangulo, ganyan. Antayin nyo. Tapos, magagalit kayo kung aatakihin namin si Bongbong Marcos. Putang ina, walang matinong tao ang magsasaya sa ginawa ni Bongbong Marcos na yan. Putang na, tingnan nyo ang Pilipinas natin ngayon. At taas na naman ang presyo sa mga petrolyo. Malamang kung gera sa ibang bansa, kahit ako negosyante, gera sa ibang bansa, alam nga, ibenta ko sa'yo ng mura, paluin pa kita sa ulo eh. Negosyante ka, mahal yung bili mo ng krudo sa ibang bansa, ibibenta mo ng mura dito. Walang hiya ka. Isa gani, Obra, shoutout Natawa ako. Nakadalawang topic pa lang tayo sa isang oras, pero natatawa na ako. Tapos ang ating presidente, palaging nag-a-abroad, palaging nasa ibang Palaging nasa ibang bansa nga si PBBM palagi. Kasi kung titingnan po ninyo, si Sara Duterte, 19 trips sa loob lang ng July. Gumastos pa ng 7.4 million pesos. Sino kaya yung palagi? Sabi ko na, yung gawain ng amo ninyo, huwag yung papasa kay Pangulo. Bistado agad eh. Tuloy tayo sa bubong taong ito. Sige lang. Banat lang, boy. bansa, iba't ibang bansa ang kanyang pinuntahan habang ang mga Pilipino dito sa ating bansa, hirap na hirap. Ang galing. Sa sobrang paglalakwat sa ni Baste sa ibang bansa, nagdi-disco-disco pa doon. Hirap na hirap ang mga dabawin nyo sa baha. Right? Yung mga dabawin nyo, binabaha. Si Baste, pasarap buhay lang sa ibang bansa. Si Sara na sa ibang bansa. Kaya, dahil binahan Davao, pinuntahan na lang ni Pangulo. Naawa po ang Pangulo sa mga dabawin nyo. Si Baste, si Pulong, si Congressman, hindi po mahagilap doon. Si Sara, hindi po mahagilap doon. Si Baste, nagdisco-disco doon. Oh, Barbie, but you pa. Ay, may ganun ba? Nakanta? Yung title, Oh, Barbie, but you pa. Meron ba? Meron ba ganun? Galing nyo kasing gumawa ng kwento. Basag agad kayo. Ay, nako. Mga sisiw to. Walang solusyon sa mga pagbaha. Walang solusyon sa mga mataas na mga presyo sa bilihin. Tapos ang ginawa ni Bongbong Marcos, nag-aksaya ng pera. Tapos gusto ninyo manahimik lang kami, wag naming... Oy, Baste, pinaparinggan ka nito. Pulong, pinaparinggan ko. Davao daw, Igupin nyo daw yung baha dyan sa Davao, Patusin si Bongbong Marcos, wag namin siyang punahin sa mga hindi kaya-aya niyang gawain. Tapos ngayon, kami pa ang ipapahuli ninyo, mga ugok. Kami pa ang... Buhulihin ka talaga. Lalo na nang nakontent kita ngayon.
Ay, baka nasa listahan ka na. Oh. Baka nasa listahan ka na kasama ni Mars Rhea. Ang gusto ninyong kasuhan? Putang ina sa ba mga utak ninyo? Kung talagang Pilipino kayo, hindi kayo papayag na ganunin kayo ni Bongbong Marcos. Hindi kayo papayag na sirain ni Bongbong Marcos ang ating bansang Pilipinas. Pero dahil bobo at tanga kayo, pumapayag kayo. Mga tanga. Ay, ang tibay niya, no? Ang tibay niya. Ay, siguro ito, hindi pa ito nakatikim ng kaso, no? Pero gusto ko galingan mo pa, boy. Galingan mo yung mga pagmumura mo sa Pangulo. Tingnan natin kung kakayanin mo. Wala kang pambili ng brief mo, magaganyan-ganyan ka pa. Bago po tayo mag-move sa next topic mga pre ha, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan yan. Para tuloy-tuloy po tayo mga pre, no? Kalimbagin nyo na po yung bell button natin dyan. Kalimbagin nyo na. Fingerin nyo na. Uy, ballpoint mo, bastos ka. Ay, hindi naman po. Diba? Ipahuli po natin yung video. May video po tayo re-reaction nandito. Pero, ipahuli po natin yan. Yung sasampalin daw si Yussi Claire Castro. Pahuli natin yon. Okay, last topic natin yon. Pati si PBBM binalahuran. No? So, ibang ano yon. Pahuli natin. Pulong, Youthman, shout out! Like, share, subscribe ha. May TikTok, Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan. Okay, tuloy tayo mga pre.